Ngayon ho, mga bossing, puntahan ulit natin yung impeachment. Eto na po, nako, may pagwo-walk out na nangyari ho ata dito, mga kababayan. May pagwo-walk out na nangyari ho ata dito, mga bossing, no? Eto po si Senadora Risa Ontiveros. Nagsasalita po at ipinapaliwanag po, no? Yung pagkadismaya nga po dahil doon sa pagkakaudlot ng impeachment. Hintay ng mga Pilipino. Yan. Pakinggan ho natin, ha? Nakakabahala na ang paulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Buwan na ang binibilang natin. Sobra-sobra Kaya nga yung sinasabi na forthwith, hindi na po nasusunod. Yung konstitusyon natin, hindi na po nasusunod. Buwan na po. Hindi lang po isang araw, 2 araw, 1 linggo. Buwan na po yung nakalipas, tapos ito may panibagong extension na naman po na 8 araw na naman, mga bossing. So, syempre, unang papasok sa isipan ng mamamayang Pilipino, ano ba yan? Niluluto nyo na para hindi na matuloy? Ano ba yan? Kampi-kampihan na kayo dyan para hindi matuloy? Kasi kapag ka natuloy, yari, hindi natin kayang depensahan yung prosecution panel dahil nag-uumapaw yung ebidensya. Di ba, Ma'am Brenda Barton? Si Ma'am Brenda Barton, umaangal sa inyo. Sabi, 2,700 daw tayong nandirito, like lang daw po, 952. Baka yung 1,700 mga DDS, no? Kaya ayaw mag-like. Bahala kayo dyan. Mapagkamalang kayong DDS. Tuloy natin si Senadora Risa Ontiveros. na ang paghihintay ng mga Pilipino. Let us all hope this is the last delay. While I support my colleague, Ako, magagalit na po talaga ang mamamayang Pilipino kapag kaya hindi pa yan yung last delay. Pag hindi pa ho inumpisa niyan, mabubwisit na talaga. Sabi nga kanina may nagkomento, punta na daw tayo sa Senado. Wag muna, hayaan natin, hintayin natin yung 11 na June, tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ni Chis Escudero. Kung di-delay na naman ba, magagalit na. Sabi ni Renato, Hunyo, hoy, di ako DDS. Kasi kayo, hindi kayo naglalike dyan. Ayan, tignan nyo. Si Ma'am Marites Musni, si Julie Castro, napalike tuloy. Salamat po, di ba? Tuloy. in our shared sense of urgency in passing important legislation in the last days of the 19th Congress, including the landmark anti-POGO bill, we cannot postpone our constitutional obligations any longer. Any further delays in commencing the trial against Vice President Duterte would violate the Constitution. Kayo lang No, akala nyo hindi marunong yung mga nasa kabilang panig No? Akala ninyo hindi naiintindihan ng sambayan ng Pilipino anong nangyayari. Sabi ni Marito de Vera, nagagalit si Marito de Vera, "Hoy! Tigil ka na! Magkano binayad sa'yo?" Hindi na ako magsasalita. Nagagalit po si Marito de Vera. No, paano ka na ngayon manonood niyan? Ano papanoorin mo sa akin? Kung titigil ako. Mukhang nag-e-enjoy ka pa naman sa vlog ko. Nandiyan ka. Pero pinapatigil mo ako. O sige, paano mo ako papanoorin ngayon? Bayad. Sabi, tigil ka na, magkano binayad sa'yo? Nakakatanggap ako ng 1 milyon. No? Nakakatanggap ako ng 1 milyon. Yun nga lang, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung 1 milyon. Baka kay Facebook, baka kay YouTube. Ang haba-haba ho, mga kababayan. 1 oras, 16 minutos na tayong nagtatalakayan dito. Ngayon, may pagkakataon si Marito de Vera na idepensa yung mga idol niya. Pero, ang gusto, itigil. Di ba? Ang gusto, itigil. Bakit? Hindi nyo kayang idepensa. Bakit?
Dahil wala kayong naririnig na depensa. At yun din ang hinala ko, walang depensa at hindi kayang idepensa, mga bossing. Di ba? Walang depensa at hindi kayang idepensa, kaya ano ho, mga kababayan, tigil na lang. Di ba? Kaya hanggat maaari, kung kayang itigil, itigil na, wag marinig ng sambayan ng Pilipino kasi walang depensa. Kaya nga po malakas ang loob eh. Kaya nga po malakas ang loob, mga kababayan, ng mga prosecution panel. Umpisahan lang natin, pakinggan nyo lang, mag-acquit kayo kung gusto nyong mag-acquit. Kaya lang po, pag naumpisahan at narinig ng taong bayan at nakita lahat ng ebidensya, mahihirapan na silang ihinto, mahihirapan na, nakakahiyang mag-acquit. Kaya hanggang sa lalong madaling panahon, gawan ng paraan. Di po ba? Oh. which clearly states that the Senate must forthwith proceed. Yung forthwith talaga, oh. Dali-dali. Sa lalong madaling panahon. Di ba, pambansang nanay survivor, baka bayad na ng China ang Senate. Talagang hindi ho natin may iwasang isipin lahat ng ganyan With an impeachment trial. Hindi kapag ready na, hindi kapag convenient, kundi shall forthwith proceed. Huwag naman sana yang baliwalain. Konstitusyon yan di ba? Oh. Ano, papalitan na po ba talaga ng cheese constitution? Mukhang si cheese na lang ang nasusunod. The Supreme Court has also previously ruled that the Senate is treated as a continuing body when it comes to non-legislative functions, and those include the vital duty to sit as an impeachment court. We owe it to the Filipino people. Correct. Ano po ibig sabihin ng we owe it to the Filipino people? Lahat ng sweldo ng nasa gobyerno galing sa bulsa ng taong bayan. Ultimo po, no? Kahit yung mga namamalimos diyan, bumili ng candy yan, meron pong nakapatong na tax doon at yung tax na yon pagsasama-samahin po pondo ng bayan at yan ang ipapasweldo sa inyo at yan din, no, ang gagamitin para sa mga pondo kagaya ng mga confidential funds. Ngayon, taong bayan, 88% ang naghahagilap po ng kasagutan patungkol dyan sa confidential funds na yan. No? Tapos eto, delay ng delay. Di po ba? Una, ilang buwan, pinagbigyan. Ngayon, 1 linggo ulit, delay. Mga kababayan. Di po ba? Galing sa pera ng taong bayan. Yung mga nagtatrabaho, kakaltasan, kinsenas, katapusan, makikita nyo po doon sa payslip ninyo, tax. Yung mga bumibili ng mga, kahit ano ho bili natin, may nakapatong pong tax, mga bossing. Taong bayan yan, taong bayan ang naghahagilap ng kasagutan. Tapos eto, may pagkakataon na. Tapos makakarinig tayo, delay. 1 week postpone. Di po ba? 1 week postpone. At ano pa? Biruin niyo po yun, mga bossing. Ay, nako. Ano susunod dyan? Wala na. Wala nang kwenta Hindi na pag-usapan. To convene as an impeachment court and begin the proceedings at the soonest possible time. Soonest possible time. No, dahil po, yang ganyang mga usapin po, problema ng bayan, yan po ang naglulugmok sa ating bayan. Yung pera po, pondo ng bayan na makatutulong po siya ng pag-angat ng bayang Pilipinas, ayun, hindi maipaliwanag kung saan napunta. At ito, meron pagkakataon para marinig ang paliwanag, ipopospon, i-delay. Di po ba? Lalong madaling panahon. Kasi nga po, yung mga ganyang usapin, yan po ang sanhi kung bakit
lumulubog ang Pilipinas. Instant nawawala ang pera ng inang bayan. Di po ba? Oh. Ano man ang akusasyon laban kay Vice President Duterte, karapatan ng taong bayan na malaman at mahimay ang mga ito sa pamamagitan ng isang transparent na impeachment trial. Oo. Umpisahan lang. Bakit? Ano kinatatakot? Walang depensa, hindi kayang depensahan. Pwede kayong pwede kayong mag-acquit. Boto nyo, acquit. O acquitted si Vice Presidente. Pwede kayong magganon. Kaya lang, lalo na kapag kayong isinusulong ho natin, mga bossing, na ang mga senador, bawat isang senador ay may paliwanag. Bakit mo inakwit ito? Bakit hindi mo inakwit ito? Baka yung mga mag-a-acquit po, nahihiya. Mahihiya. Dahil pag nakita at napanood na po ng taong bayan, mga bossing, yung ebidensya, yung mga witness, at kung anong klaseng depensa ang meron sila, baka sabihin, wala, nakakahiya tong sasabihin nating reason natin kung bakit i-acquit to. Magmumukha lang talaga tayo na dahil kaibigan natin si Inday, kaya natin inakwit. Di ba? Mabubuko, malalaman, mararamdaman ng taong bayan yan. Dapat harapin na ng Senado ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Yan, totoo yan. Ako, ito. Yung June 11, kapag kahuyan, nausog pa, hindi ko na lang po alam kung ano po magiging reaksyon ng sambayan ng Pilipino.